So, paano mag-accept ng booking sa Biyahe Express? Bago natin gawin yon, ipapakita ko muna sa inyo na mabilis kung paano mag-book ang isang customer. Tapos mamaya, yun ang i-accept natin na booking. Itong screen na nakikita ninyo sa left side, ito po ang screen ng isang customer. And on the right side, ito yung screen na gagamitin natin para sa isang delivery partner or driver na tulad ninyo. So, let's make one booking. Si customer, i-click nila yung book now. At mula doon, magkakaroon sila ng option para pumili kung sila ba ay nagbo-book para sa isang pasahero or sila ay nagbo-book kung sila ay magpapadeliver ng isang package or ng isang item. So, for this example, pipiliin ko na sila ay pasahero. Then they will click book now. Pipili sila ng kung anong sasakyan ang gusto nilang i-book. Kung motorcycle, kung tricycle, kung car, or van. So, sa ngayon, pipiliin natin ang motorcycle. Then, kiklik nila yung next. So, lilitaw ngayon yung section kung saan pipili sila kung saan ang pick-up address nila at ang drop point address. So, by default, ang lilitaw na address dyan is yung last booking na ginawa nila, which is ito yung lumitaw ngayon sa screen. So, kung sa iba sila pupunta, they can change naman yung pick-up location. So, when they click change pick-up location, they can input or click on the map kung saan sila magpapapick up. So, siguro for this example, ang gawin nating pick up nila ay sa Sunstar Mall. Then, let's put done. And then, ang drop point. So, pipiliin din nila yung drop point. Let's say, ang drop point nila ay sa CLA Pagsanghan. Okay. Yan. So, ipapakita na agad sa map, yung direction kung paano pumunta from the pick up to the drop point location. So, kung okay na yan, just click done. Then, pwedeng i-inputan ng customer yung notes kung meron silang gustong sabihin sa mga driver. So, mababasa ito ng mga drivers pagka i-accept nila yung booking. So, kung wala naman, they can leave it blank. Click next. So, sa screen na to, pwede mag-input ang customer ng voucher code. So, kung meron silang voucher code, maaari silang makakuha ng discount sa booking na to. So, kung wala naman, they can just leave it blank. So, automatically, lumitaw na rin yung amount due kung magkano yung babayaran sa driver based po doon sa distance or sa pick-up and drop point location na pinili ng customer. So, they will click preview. And then, bago nila i-confirm yung booking, they have the chance to review yung kanilang booking. So, they can check kung ano-ano yung mga details, and kung nakita nilang wala naman problema, they can now click yung confirm booking. So, do you want to submit this booking? They will just click yes. So, ganun lang po kabilis ang pagbubook ng isang customer. So, hintayin lang natin yung saving niya. Okay. So, once na nabook na niya successfully, meron siyang option doon na i-click itong track booking. So, when they click track booking, it will display this screen na sinasabi na waiting for delivery partner to accept. Keep this open to monitor. So, pwede nilang iwan na naka-open yan para kung mayroong mag-accept na delivery partner or driver, automatically makikita agad nila sa screen na meron na agad na driver na nag-accept ng kanilang booking. So, alam nila kung may papunta na sa pick-up location nila. So, ganun po ang pagbubook nila. So, now let's go to the drivers section. So, papakita ko sa inyo kung paano i-accept itong booking na to. So, syempre, una, kailangan po na nakalagin kayo sa Biyahe Express using the username and password na ibinigay po namin sa inyo. So, you can log in on this, click nyo po muna itong button na to and makikita nyo itong login and sign up. So, then, may drop down po dyan at lilitaw doon yung driver login. So, make sure na ang maklik nyo po ay driver login, no? Not the customer login. So, click ko yung driver login. Then, I will input my account. So, itong login naman po ito, usually one time nyo lang naman po itong gagawin, no? So, we set up the system na hindi every time na i-open nyo ay magla-login kayo. So, once na naka-login na kayo dyan, it's always login. Unless nag-log out po kayo, so you need to log in again. Okay? So, I log in. So, once na na-input nyo na yung username and password niyo at tama naman, it will direct you to the accepted booking screen. So, dito lilitaw yung kung meron na kayong mga bookings na in-accept, automatic lilitaw agad yung mga list dyan. Yung mga ongoing delivery ninyo or ongoing booking. So, kung gusto nyo i-check yung mga completed booking nyo na, pwede nyo po i-click to, completed delivery. And kung gusto nyo i-check kung may yung mga cancel yung booking or yung mga ongoing booking ninyo. No? So, pero, let's focus on how to accept the booking. So, paano ba mag-accept ng booking na binook natin kanina sa customer? So, dito sa left side na screen. No? So, dito kayo pupunta sa, again, dito sa top right na button.
meron kayong makikita na find bookings. So, ito siya. Ayan, find bookings. No? So, click nyo lang po yan. And then, it will display po lahat ng mga bookings from all the customers. No? Pero, yung mga bookings na makikita nyo lang dyan, yung mga nag-book na within a certain kilometers kung saan po kayo located. No? Hindi lahat ng booking na from far places, hindi nyo na po makikita yun sa inyo. Of course, kasi hindi nyo naman kailangan makita yung mga bookings ng galing sa malalayo. So, makikita nyo lang booking yung closer or near sa area ninyo. So, dito sa screen na to, mapapansin nyo, ito yung binook natin kanina. No? So, yung ang pick-up address ay sa Sunstar Mall and ang destination ay sa CLA Town Center. So, this will continuously refresh for a certain period of seconds to check kung mayroong mga new bookings. So, pag may ibang nag-accept niyan, automatically mawawala na yan sa list dito. So, paunahan po yung pag-accept niyan. So, on this screen, pwede nyo naman tingnan din yung details. Pwede nyo i-scroll sa right. Ayan yung mga details ng booking. So, kung marami yan, marami kayong makikita. Or if you want to check this one booking, pwede nyo i-click yung view. Ayan. So, meron na kayong agad information kung gusto nyo bang i-accept tong booking na to. So, kita dito kung ano yung booking type. So, it's a human transport or pasahero to. Kung ano yung date and time na binook po. Kung ano yung sasakyan na binook niya. So, alam nyo kung ano yung ine-expect niyang darating na sasakyan. And estimated distance, tsaka po yung estimated travel time. Makikita nyo rin dito yung pick-up location at tsaka yung destination or yung drop point location. Pwede nyo pong i-click tong open in Google kung gusto nyo nang makita ng actual sa mapa, yung pick-up to the destination dun sa mapa. No? So, on the screen, pwede nyo na pong i-click kung i-accept nyo yung booking or i-reject nyo. So, pag ni-reject nyo, hindi nyo na yan makikita. Ibang driver na yung makakakita nyo. Pero kung gusto nyo pong i-accept to, click nyo na dito yung accept. So, beware lang po na kung medyo nagtagal kayo sa pagtingin dito, there's a possibility na meron ng ibang mga driver na nag-accept ng booking. So, for now, i-accept ko na tong booking na to. Yan. Accept this booking. So, lilitaw yan. Pag lumitaw yun sa inyo, click nyo lang po yung yes. And that will confirm this booking. And bago ko i-click yung yes, ipapapansin ko lang dito sa left side, dito sa customer screen. Yan, mapapansin nyo nakalagay dito, waiting for delivery partner to accept. No? So, pagka-click ko yung yes dito, makikita agad ng customer yung delivery partner na nag-accept ng booking. So, they will be immediately known to them kung meron nang nag-accept ng booking nila. So, let's do it. Click yes. Ayan. So, sa driver, lumitaw na, congratulations, you have successfully accepted the booking. So, alam niyo na kayo yung naka-receive ng booking. Kung may ibang message na lumitaw dyan, ibig sabihin, may nakauna po sa inyo ng pag-accept ng booking. Then, sa screen naman ng customer, kita agad nila, yan, yung picture ng delivery partner. So, yung pinadala ninyong picture sa amin, yun po yung makikita nila doon. Huwag kayong mag-alala kung gusto nyong palitan yung picture na pinadala ninyo, pwede kayong magpadala sa amin ng new picture at yun po yung ipapalit namin. No? So, other than the picture, kita na rin niya kung sino yung delivery partner na nag-accept ng booking, tsaka yung contact number ng delivery partner. Pwede kayong tawagan ng customer kung gugustuhin niya. No? Para to sa user friendliness ng system natin na if they want to confirm na papunta na ba kayo, pwede nila kayong tawagan. Then, kita niya yung type, human transport. So, alam niya na ang binook niya ay for passenger. Kita rin niya yung vehicle po ninyo, tsaka yung plate number ng inyong sasakyan. So, hahanapin niya yung sasakyan ninyo pagka nandun na kayo sa pickup place. And yung pick-up location po, yan, at tsaka yung destination, papakita niya. So, yan, kita agad ni customer yung status ng booking niya. So, alam niya na ito, booking accepted by Jap Santos. Our delivery partner is now going to your pick-up location. So, aware na agad si customer na papunta na kayo doon. So, on your part naman, again, click nyo lang po yung OK. So, after nyo i-click yung OK, i-direct na kayo dito sa accepted booking. So, ito na yung in-accept ninyong booking. So, syempre, usually ang next step dyan, pupuntahan nyo na yung pick-up location. So, kung pupunta na kayo at hindi nyo kabisado yung lugar, let's say hindi nyo alam yung pick-up address na nilagay nila, pwede nyo pong i-click tong drive here now. So, pag kinlik nyo to, it will open po yung Google Map and it will give you an option na yan yung location ninyo papunta dun sa pick-up location and you can click leave now or drive now, depende kung anong lilitaw sa screen nyo. So, I think familiar na naman kayo sa Google Map. No? Parang Waze din ito. So, it will help you or guide you papunta dun sa location. So, let's say nakarating na kayo dun sa pick-up address. So, syempre, you need to update yung system na nakarating na kayo sa pickup address. So, you need to click update. And then, it will show you option. So, you can click passenger acquired or ika-cancel nyo yung transaction. So, bago nyo po, remind ko lang bago nyo po i-cancel yung transaction,
make sure you have a valid reason para i-cancel yung transaction. You need to post picture dito sa screen na to. You can click browse photo or take photo, and you need to input yung details. You need to input yung para maintindihan namin or malaman namin kung bakit na-cancel transaction. We are monitoring this kasi we're usually not allowing to cancel transaction unless it's valid. So if makita namin na hindi valid yung reason ng cancellation, this may cause your account to be suspended. So just be careful. Ideally, when you accept a booking, tatapusin nyo po yung booking. So for this one, I'll choose passenger acquired. So pag in-acquire nyo yung passenger, hindi naman kailangan ng photo. Mapapansin nyo disabled dyan. Then you can input remarks if you want to input any details about nung pag-pick up nyo sa passenger. Pwede naman po, pero hindi naman siya required. So you can leave it blank. Then click update. Yan. So ganun lang po kadali. So when you acquire the passenger, click nyo lang po yung update na yun. Then delivery status was updated successfully. And mapapansin niyo rin po dito sa customer screen, nadagdagan siya ng entry rito. Our delivery partner has arrived and received the passenger. So nung kinlik nyo yung passenger is acquired, nagkakaroon din ng update yung screen ng customer. So every time you put updates, makikita yan ni customer in real time. So namo-monitor nila kung ano na yung ginagawa sa booking, no? Especially kung item yung pinabook, nakikita niya, na-pick up na yung item ko. Makikita niya rin, na-deliver na yung item ko. That's why it's very important na make sure i-update niyo yung booking every time na ma-pick up niyo yung sa pick up location or madala nyo na dun sa destination location. So just click OK. So na-pick up nyo na yung customer, no? So of course, ang next niyan, pupunta na kayo sa destination. So again, kung hindi ninyo kabisado yung way papunta dun sa destination address, you can just click drive here now. So when you click drive here now, it will open the Google Map and it will guide you to the destination address. So close muna natin to. So again, pag nakarating na kayo sa destination address, you need to update po yung status ng booking. So again, click update button, and then you have two options again: successfully arrive at destination or cancel transaction. So again, be careful in using cancel transaction. So for this case, I'll just choose successfully arrive at destination. So bago ko i-click tong update, papapansin ko lang sa inyo, ayan, ngayon may tatlong entry rito sa customer screen. So when you update it, magiging 4 na yan. It will show na tapos na yung delivery transaction. So let's do it now. Update. Yan. Delivery status was updated successfully. And at the same time, sa screen ni customer, ayun, booking was successfully completed by delivery partner, Jap Santos. So ganun lang po kadali yung pagtapos ninyo ng isang booking. So on your side, syempre ang gagawin nyo na lang po, i-click nyo po yung OK. So mapapansin niyo wala na sa ongoing delivery yung transaction na yun kasi nakumpleto na yung booking. No? So if you want to see yung mga completed bookings niyo, piliin nyo lang po ito, itong drop down na to, then click completed delivery. Ayan. So ito na yung ginawa nyo kanina, si Sunstar at si CLA, and kasama yung ibang mga bookings. No? So yan na yung pwede nyo pa rin siyang i-view if you want to view yung details. Pwede nyo rin i-check yung history if you want to check yung history. Pero hindi nyo na siya magagalaw kasi when you click the update, it will deny you to do any more updates on the transaction. Kasi nga, completed na itong booking na to. So, syempre, ang next na gagawin nyo dyan, since completed na yung booking, pwede na kayo mag-accept ng new booking. So, balik ulit kayo dito sa Find Bookings. And then, yan, ganyan yung screen niya. Just leave it open like that. It will refresh every few seconds to check kung mayroong mga new bookings. And again, you just need to accept kung may available bookings. So, kung sino makauna ron, so you're compelled to finish the transaction. Okay? So kung meron kayong questions, feel free to message us on our Facebook page or on our contact number. So thank you.